Dear admin, please hide my identity. Ayoko talaga sa single mom ng girlfriend ng anak ko. Sana mauntog siya at malaman niya na maling makipagrelasyon sa may anak. Isang araw, kinausap ko ang anak ko ng masinsinan dahil ayoko sa nobya niyang may sabit. Ang anak ko ay may magandang disposisyon sa buhay. Responsable sa kanyang pera, professional, may lupa, may plano na ng bahay, mapagmahal sa magulang at nagpaplano ng mabuti sa kanyang future. Hindi siya obligadong magsuporta sa amin dahil secured kami ng asawa ko. Na-turn off lang ako sa kanyang GF dahil nalaman kong may anak na pala. Diyos ko, napag-alaman ko na sa edad na 17 years old, kumaringking na siya. Diyos ko, Rudy. Bukod doon, ang labis kong kinakabahala ay walang stable itong trabaho. 13K lang ang sinasahod niya. Kulang pa nga yun sa luho niya. Hindi stable Ang gusto ko sana ay independent at hindi nakapisan sa mga magulang. Ultimo anak niya, magulang niya pa minsan ang nag-aaksikaso. Pero sa anak ko, todo siyang mag-asikaso. It says a lot about her. Kaya ayoko ng ganyang klaseng babae para sa'yo. Lugi ka dyan in all aspects. Darating ang panahon kahit sabihin niya na hindi mo kailangang suportahan ang anak ko. Isusumbat niya na package kami. Kung mahal mo ako, dapat suportahan mo din ang anak ko. Masyado siyang stagnant. Kontento na sa ganyang antas ng pamumuhay. 13K? Hindi kasya yan sa panahon ngayon. Lugi ka pa sa pamasahe. Gusto abay hatid sundo ng anak ko. Kaya isang araw, kinumpronta ko talaga siya. Ikaw ba ay nag-aabot ng panggas sa anak ko? Kung hindi, ay mas mabuting mag-commute ka na lang. Anong maitutulong niya sa anak ko? Liability lang tingin ko sa kanya. Wala man lang eagerness na matuto ng new set of skills para sana'y ma-upgrade ang buhay. Kapag tinitingnan ko ang FB niya, nauumay ako sa dami ng shared posts at quotes niya maghapon. Adik na adik din siya sa TikTok. Noong minsan ay sinama niya ang anak niya sa bahay namin. Abay, ayaw kumain ng gulay. Masyadong mapili sa ulam. Akala mo naman anak mayaman. Tumaas tuloy ang kilay ko. Sinabi ko din sa kanya na narinig ko din minsan na nagre-request siya sa anak kong ikain naman siya sa Vikings, Mama Luz o Italianis. Diyos ko, pinalaki ko naman ng maayos ang anak ko. Bakit na-attract siya sa patay gutom? Sabi ko sa anak ko, kumuha siya ng ka-level niya. Naaamoy kong opportunista ang girlfriend niya. Todo asikaso sa kanya, sa anak niya, hindi. Huwag siyang mag-aksaya ng panahon at pera sa ganyang babae. Dapat kaya din siyang pantayan ng babae sa level ng pamumuhay. Hindi yung lahat asa sa kanya. At pinagalitan ko ang anak ko na hindi niya dapat itinutulog sa bahay ang babae. At wala din matinong babae ang mag-overnight o stay ng more than a week sa bahay ng lalaki. Feel ng GF niya na di ko siya bet. Buti alam niya. Buti uuwi ang anak ng kumari ko galing US. Ayon ang tatrabahuhin namin ng kumari ko. At least yun professional, responsable, maganda, walang sabit, hindi nakakahiyang ipakilala. Lahat kami ay may US tourist visa. Sana hindi ma-approve itong opportunistang GF ng anak ko next month. Sure naman akong hindi. Wala siyang strong ties sa Pilipinas. Pinayuhan ko ang anak ko at sinabihan ko na hahayaan ko siya at pasasalamatan niya din ako balang araw sa mga payo ko. Ang pag-aasawa, hindi lang tungkol sa pagmamahal.
Darating ang panahon, kakailanganin mo din ang expertise at tulong ng partner mo, may it be financially, critical thinking, sa pagdedesisyon man o pagmamanage ng households o businesses. Kung ang pinili mong karelasyon ay hindi mo kapantay sa pagiging edukado, sa'yo lahat ang salo ng stress. Anong purpose ng partner nyo, pang display? Kinausap ko din ang girlfriend niya. Kinumpronta ko talaga at sinabihan ko na hindi ko siya gusto para sa anak ko. Sabi ko first, mas nakikita kong mas naaasikaso mo ang anak ko, samantalang ang anak mo iniiwan mo ang responsibilidad sa magulang mo. Pangalawa, nakasalubong ko ang nanay niya sa mall. Inaya kong kumain at na-turn off ako sa rant ng nanay niya. Sabi ba naman, ewan ko ba sa pangalan ng GF ng anak ko kung ano ang plano niya sa buhay. Kulang na kulang ang suporta niya para sa anak niya. Paano kung mawala na kami? Pangatlo, tinanong ko siya kung anong plano niya sa buhay niya. Dahil kung kakarampot lang ang kita niya, hindi ba sign na yun na maghanap ng ibang trabaho at diskarte? Pang-apat, sinabihan ko siyang huwag kang hihingi sa anak ko ng mga bagay na hindi mo kayang i-provide sa kanya equally o hindi mo kayang i-provide man lang sa anak mo at ng magulang mo. Katulad ng mga parinig niya na kumain daw sila sa expensive restaurants, bigyan siya ng mamahaling gift at mag-travel sila out of town. Pati load ba talaga? Panglima, tinanong ko siya kung anong plano niya sa buhay niya. Hindi ko nararamdaman na gusto niyang i-establish ang sarili niya. Parang naghahanap lang siya ng escape sa misfortunes ng buhay niya. Kontento na siya sa 13K? Saan makakarating yun? Pang-anim, bakit niya kailangang paringgan ang anak ko sa anak niya sa pagkadalaga? Pero yung ama ng bata, hindi man niya maobliga na suportahan ito? Sila ang nagpakasarap, pero anak ko ang magdudusa? No! Pang-pito, sabi ko talaga sa kanya, 13K lang ang sahod mo pero naka-iPhone 14 Pro Max ka? Nagsusuporta ka ba? Hanggang dyan na lang muna. Ano po ang maipapayo nyo sa akin? Maraming salamat po.